Good morning po guys. Welcome po ulit sa ating bagong episode na vlog. Medyo matagal-tagal din po ako hindi nakapag video. Meron po akong recent na video about sa step by step sa hito farming. Ginamitan ko po yun ng AI, tsaka more on ano lang yun, parang nagkukwento. Sana kahit paano, kahit ganun yun, supportahan nyo rin po, panoorin nyo rin po, para naman pandagdag sa aking views. Bali sa araw po ito, update lang po ako sa ating fish pan. Yan po kung gaano na po sila kalalaki. Mamaya magbibigay po ako ng mga tips, ng konting tips na mula sa experience ko, kung na maibabahagi ko sa inyo kung paano ang naging pag-aalaga ko dito sa akin mga hito. Opo. Medyo pasensya na kung medyo meron akong mapupunan na hindi naman sa mapupuna, or ibig sabihin ko ba, merong mga napapanood tayo dito sa YouTube na hindi naman natin talaga totally kailanganin sa ating fish pan sa pag-aalaga. Sana po supportahan niyo po itong video na to hanggang sa dulo, at sa mga nanonood po na hindi pa po nakasubscribe sa akin, please subscribe guys, tsaka pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking i-upload na video. Without further ado, umpisahan ko na po. Watch this. Hello, bali yan po guys, ito po yung ating fish pan. Medyo yung tubig niya ay color green na po. Ngayon po, titistingin natin magpakain para makita nyo kung gaano kalalaki na yung ating mga hito. Yan po. Nakikita nyo po, medyo talagang mga nasa yung haba niya mula sa ulo hanggang sa buntot ay baka nasa 5 inches na siya hanggang 6 inches. Pag nagkapapakain po ko talaga ako, ginangilan sabay-sabay na, karamihan na. Pag nagpapakain po ko, hindi po ko yung parang dito kung saan ko lang lalagay, doon ko lang dito lalagay. Hindi po, kasi minsan yung mga maliliit hindi na nakakakain, naagawan na sila. Kaya ang ginagawa ko, ang inuubos ko lahat ng laki ng pan, para yung iba kasi nandun yan sa gilid, hindi takot lumapit sa mga nagsisilakihan. Ngayon po ay nag-iba po ako ng feeds. Bali tate po ito, starter. Biglaan po ang pagpapalit ko, kasi biglaan hindi ako kagad nakapaghingi sa aking boss ng pambili ng ating pakain, hanggang sa nalaman ko wala na pala akong pakain, yung sa una kong pakain na nabili. Kaya parang napansin ko lang, pag nagpapalit tayo ng biglaan ng pagkain, parang hindi sila ganoon ganang kumain. So far wala naman ako nakitang na may lumutang na namatay. Hindi ko lang alam kung nandun sa ilalim lang, hindi na lumutang. So far naman wala akong nakitang na namatay o lumutang. Ang akin lang, hindi na sila ganong kabilis. Yung nakikita yung naglulutangan na feeds, yung una kong feeds ang ginagamit ko, walang mangyayaring ganyan. Hindi nyo makikita na lumulutang niya, kasi kakainin nila kagad. Ito naman ay mga 4 na beses na ako nakapagpakain ito. Wala naman akong bawat pagpupunta ko rito, pagbabalik, pag halimbawa nagpakain ako ngayon, mamayang hapon babalik ako, wala naman ako nakikita kaya yung kanina wala kayong nakita na lumulutang na pagkain. Ibig sabihin, baka medyo lang sila sa pagkain, pero paunti-unti nakakain din nila. Isang ganito po ang pinapakain ko. Yung una kong pakain, isang ganito, hindi nagtatagal na isasabi ko kaagad yan, kasi madali nilang kainin. Ngayon, medyo parang bumabagal sila.
medyo kinakabahan nga ako kasi hindi ko nakikita kung gaano sila karami. Hindi kagaya ng una kong feeds, yung malilit pa. Parang ano yun eh, parang pang fingerlings yun eh. Mukhang ano talaga, kumbaga sa ano eh, yung isang ganito, isang ganyang kalaki na lalagyan, eh hindi lang nagtatagal, ubos. Halos wala kang makitang pagkain na nandyan. Ayun, parang nagdadalawang isip po ako na ubusin to kasi dahil pa nagsisilutangan na ano, na mga pigs. Pero maya-maya iubos ko po yan. Bahala na si Lord. Ano, kasi pag iniwanan ko yan na ganyan lang karami, baka magkulang naman sa kanila. Opo. Ito po, mabalik na po tayo sa ating tips. So far naman po, ang naging challenge lang sa aking pagkakagawa ng aking fish pan ay yung pag-drain ko talaga ng tubig. Kasi yung matatandaan nyo, yung nakita nyo, yung napanood nyo yung aking mga video yung nakaraan, yung drain ko po ay nasa gilid po, andun po sa gilid. Tapos itong fish pan na to ay hindi siya talaga slope, as in parang pantay lang po siya. Excuse me po. Ang naging challenge ko po is yung pag-drain, dahil dun pumapasok po sa loob para harangan kasi wala pong net yun. Tapos dun sa labasan niya is wala ring bukasan at saka isasara, wala rin. Dito po sa loob ang ating pinaka main door ng tubig, labasan. Diyan po natin bubuksan, diyan po natin sasara. Pag binuksan po natin, dire-diretso po yung tubig, wala po siyang screen, kaya ganun hinahawakan ko po ng screen. Nilalagyan ko po ng screen, tsaka mano-mano ko pong hinahawakan. Opo. Bali yan nga po, no. Bali tips ko lang na sa nakikita ko naman sa aking fish pan, bali naging challenge ko talaga yun, yung nabanggit ko kanina. Tapos sa fingerlings, siguro tama yung advice ng iba nating mga vlogger na pagbibili tayo ng fingerlings ay yung dapat medyo malaki na, nasa 4 inches na, 3 inches, 4 inches, para hindi tayo sa mortality. Yun ang sabi nila. Para sa akin parang ganun na nga rin, kasi yung challenge ko talaga yung maliliit pa yung mga fingerlings, pagkalipat, pagkakinabukasan meron kagad namatay. Tapos yung fish pan natin, yung tubig niya parang hindi pa season, wala pa siyang mga lumot. Bali sa tubig parang nagkakaroon ako ng troubleshooting. Bali doon unti-unti pa isa-isa may namamatay, lumulutang. Tapos siguro na overfeed. Isa na rin yun sa mga naging challenges, kasi sabi ng iba baka overfeed daw kasi nagsisilutangan, malalaki ang tiyan. Baka nagkakaroon ng hangin o ano, or napupuno yung pagkain sa tiyan nila. Tapos isa pa, tip number sabi na natin tip number 1, so tip number 2 na. Tip number 3, habang lumalaki po ng ating hito, na obserbaran ko na ayun, gumagamit po ako ng maliit na yun, nakita ng kulay pula na yun na balde. Ayun po yung aking filter. Pero actually talaga sa laki ng fish pan na ito, parang hindi yung filter, hindi niya makaya yung capacity ng fish pan ito. Kasi okay lang sana kung yung mga tae lang ng yung mga dumi ng mga isda at saka yung mga excess na mga pagkain, siguro kaya niya. Yung problema kasi, makita niyo sa taas, yan po, yung mga dahon po ng punong kahoy na yan ay nagsisipuntahan po dito sa aking fish pan. As in, marami talaga. Isa rin po yan sa mga nabubulok na humahalo sa ating tubig. Kaya yung aking filter ay hindi makaya. Ang dami talagang dumi. Halos yung inilalabas ng filter ko ay kakulay na rin ng ating tubig dito sa fish pan. Pero ang plano ko po sa next na pag-harvest ko, pag naglagay po ko, kasi yung gagawin po namin yun, yung fish pan na dalawa na yun, ipapatrabaho na namin yan para gawin para sa tilapia. Tsaka yung isa, pag hindi kami makaisip ng ibang isla na ilalagay,
baka tilapia at saka hito pa rin ang nilagay sa isa, sa pangalawa, tsaka sa pangatlo. Yun na nga po, isa rin po yun sa naging obserbaran ko, yung sa filter po. Ang gagawin ko sa filter po ay magdadagdag po ako ng 2 balde. Bali, sa isang balde, imbis na nandun sa balde na yun ay 3 filter nang sinasalan niya. Ngayon gagawin ko po, bawat isang balde, isang filter ang ilalagay ko po. Isa pong media ang ilalagay ko, kagaya ng mga bato sa isang balde naman buhangin, sa isang balde naman pwede yung mga cloth o yung mga plastic na maliliit para bahayan ng mga good bacteria. Parang ganoon na lang po. Para talagang hati po yung niya, yung mga dumi na nasasala niya. Opo, 3 balde pong gagamit natin. Tapos next up po is, hindi naman ako, parang hindi po ako pasensya na po sa mga may alam talaga. Medyo para sa akin, siguro hindi ko pa naman po natitestingan, pero para sa akin medyo mas maganda po kung pagpipiliin ako, mas maganda po yung ganito na lang, na lalo na kung hito naman, kasi yung hito hindi naman po maselan, yung kagaya lang po ng sinasabi nilang Biofloc. Kasi so far nung medyo magsilakihan na yung hito ko, tapos yung fish pan ko medyo nagkaroon na ng lumot, wala na po ako masyadong naging challenges. Kapakain na lang, kasi minsan umuulan, nadadagdagan ng tubig ko, napapalitan. Ang ginagawa ko na lang, bawas ako ng 50%. Hindi ko po inuubos kasi yung fish pan po ay mayroon pong mga good bacteria na po yan sa mga lumot. Yung good bacteria na po, sila pong kumakain ng ammonia ng ating, o yung mga poisonous na element na nakahalo sa ating fish pan, na poisonous na sa mga isda. Yung good bacteria po ang kumakain yan. Opo. Bali, para sa akin, medyo hindi na ako, kasi kapag Biofloc po kasi, para sa akin, lang yan, parang lang siya. Parang pandagdag expenses lang po yan. Siguro kung wise na pamamaraan, yung ganito na lang po, asama na lang po tayo sa mga sa mga natural element na kusang na lang siyang lumalabas para proteksyonan ng ating fish pan. Kasi kung mapapansin nyo sa mga fish pan, maraming fish pan dito sa amin, meron din mga fish pan na mud pan na okay naman tubo ng kanilang mga mga hito, nagsisilakihan. Yung iba talaga sobrang laki pa nga wala naman po silang ginagamit ng mga Biofloc, ganyan. Ang ko lang, kasi yung mga fish pan nila season na po. Ibig sabihin ng season, yung parang yung parang nandyan na lahat ng mga likas na kakailanganin natin ng mga organismo para sa ikakayos ng ating pan. Nandoon na po yung lumot, yung tubig nila, kumbaga sa pag kulay green, okay na, parang pag ako, wala akong naamoy dito. Pero pag ginanyan ko yung tubig, medyo wala rin. Kung may namamoy man ko, konti lang. Pero yan, ang ginagawa ko para for the safety, kasi hindi ko naman pwedeng sa walang bahala, binabawasan ko pa rin ng half. Oo. Kasi actually talaga, kung isipin yung tinuturo sa agriculture, na meron talaga, nagkakaroon talaga ng likas na mga good bacteria ang ating pan para pangontra at kainin ng mga poisonous na katulad ng ammonia na nakakasira sa ating nakakalason sa ating mga isda. Opo. Kaya yung Biofloc, siguro pag para sure mo, kasi yung Biofloc kasi marami akong napapanood, marami din kasing marami siyang kailangan mong i-maintain. Kagaya ng sa kuryente, yung sa oxygen niya. Kasi pag magkulang ng oxygen yung mga bakterya sa Biofloc, mamamatay din Yun ang sabi. Parang maraming yan, tapos yung sa pH pa, parang ganun Kailangan mong i-maintain. Anyway, siguro pag ganun, parang extra gastos lang Anyway, sa fish pan ko, yung sinasabing pH, kahit kailan hindi pa ako na ganun to. Kasi para sa akin, basta magpalit-palit ka ng tubig okay na din yun Parang nami-maintain mo na rin yung pH nun.
Kasi unang-una, pag maglalagay ka ng mga sangkap na kagaya ng baka maka-affect din sa isda. Baka hindi maganda sa isda yung ilalagay mo na para pagpababa at saka pagpapataas ng pH. Parang hindi ko advice. Siguro sa mga sa mga nagsisilakihang, kung mapapanood nyo yung mga video ng mga nagsisilakihang mga talaga na mga nagre-race ng hito, napapansin ko yung nila parang flowing lang, importante flowing lang siguro. Kasi meron silang talagang every time talaga may lumalabas saka pumapasok na tubig. Yun lang siguro ang kailangan para ma-maintain mo yung yung pH ng tubig Tapos siyempre rin yung sa source. Kailangan sa source talaga, yung source talaga ng tubig mo talagang maganda na dapat talaga yung pH. Opo. Ako po, kung natatandaan niyo sa mga nakarang video ko po, ako po ay vlogger din po ng hydroponics. Kaya alam ko yung pH na yan. Hassle talaga yan pag pagpapansin mo yun talaga, talagang unang-unang talaga magagastos ka talaga niyan. Tapos ang problema kasi marami pang factor na isipin mo maliban lang sa pH. Kaya mas maganda talaga hahanap ka ng isang bagay o isang pamamaraan na hindi ka gagastos sa mga ganyan, pero mami-maintain mo yung hindi naman totally 100%, pero parang kasi kahit naman gumamit ka ng mga ganyan, meron naman din namamatay talaga. Meron ding kasi hindi lang naman kasi yan ang factor. Maraming factor. Although advice yung mga ganyan, pero meron po mga factor na hindi talaga natin napapansin. Hindi nakukuha sa pH, hindi nakukuha sa sa mga salinity. Pero yung salinity na yan, medyo bilib din ako diyan. Opo, kasi itong aking fish pan, ilang beses ko po itong nakakita ko ng mga namumuti. Nilagyan ko po ng asin lang, nag-okay. Kaya medyo bilib ako sa salinity na tinatawag. Opo. Bali, yan po, isa lang po yung napansin ko. Basta ang importante sa akin, mga boss, is yung lumot niyan, hindi ko na po siya tatanggalin. I-drain ko lang siya, yung mga lumulutang na dumi, yun lang po ang matatanggal niyan pag nag-drain ako. Baling lumot niyan, lalagyan ko ulit, tapos pag nagpasok po ulit ng tubig, yun na. Kumbaga sa yung filter ko, hindi ko rin po lilinisin yan. I-drain ko lang siya ng i-drain hanggang sa malinis na po yung lumalabas, hindi na masyadong maitim. Kasi yung mga bakterya po nandun na po. Gaya rin dito sa ating sa ating loob ng fish pan, sa mga dark area po, nandun po nakatira yung mga bakterya niyan. Good bacteria po yan, sila pong kumakain ng ammonia. Pag mag-search po kayo, kasi yung biofloc po, kung napapanood nyo, is para po siyang yung binibigyan ng biofloc po, lalo na po yung mga gamot na siya po ay kung gusto nyong mapabilis, kapag halimbawa, actually yun din ang kagandaan sa biofloc. Kapag hindi pa po season yung fish pan nyo, pwede nyo pong pwede po kayong gumamit ng mga binibenta na mga powder na nagki-create ng good bacteria agad. O ihalo nyo lang po sa molasses tsaka sa tubig. Madali siyang mag-create ng mga good bacteria. Yun lang po ang kinagandaan sa biofloc. Siguro, pwede rin na rin yung biofloc kung medyo may budget lang naman kayo, lalo na kung pangmalakihan yung nyo. Kasi mahirap naman pong isalang-alang yung ating budget kung sa isang lang. Pero kung nakikita nyo na maganda rin yung biofloc, saka may punan kayo, saka malawak yung nyo, pwede nyo rin gumastos kayo para sa biofloc. Pero sa akin lang, advice ko lang siguro, kung magiging wise lang, medyo testingin lang muna natin din yung bago tayo mag biofloc. Kasi ako parang nakikita ko, konting adjust na lang dito, adjustment sa akin. Yung i-adjust ko na lang po dito yung fish pan ko para madaling ma-drain yung dumi. Yun na lang po yung pag-slope niya. Tapos yung aerator, sa aerator talaga gagamit ako sa aking tilapia, kasi yung tilapia na yan, na rin po ko nakapag-alaga na rin po ko niyan. Alam ko na parang meron na po ko napulot na aral na talagang kailangan nila yung oxygen para lumaki sila. Hindi po pagkain talaga. Kailangan din nila siyempre pagkain, pero kapag kahit gaano karami yung pagkain, kung kulang sila ng oxygen, hindi rin talaga lalaki ang ating mga alaga. Yan po. Yun na nga po, sinasabi ko, yung biofloc po, okay naman din po siya. Pero
kung gusto nyo rin naman makatipid, mag-ano lang po tayo, yung natural na lang na bakterya. Hintayin na lang po nating masison yung natin, yung ating fish pan para makag-produce na. Kaya nga talaga yung mga bakterya po ay nandun po yan sa yung ibang bakterya nandun po yan sa ating filter. Kung pwede kayong gumawa ng sarili yung filter na kahit 3 balde na gagawa nyo ng mga medyo sa loob, maglagay kayo ng 1 balde na para bahaya ng mga yan po guys, naputol po tayo. Mga baba na po ng sinasabi ko naputol po pa ng video. Yun nga po yung panghuli pong nakita ko sa aking video na sabi yung mga sa balde ng filter para bahaya ng bakterya. Opo. Next po na na tips ay parang wala na. Yun lamang po. Sana hindi mo naman magalit sa akin yung mga gumagamit ng mga lock. Ako po yung nagsasuggest lamang po kasi nung una hindi ko pa po afford yung mga ganyang kasi 1,000 plus ata yung para makapag-produce ka lang ng ng makabili ka ng mga powder para pag-produce ng mga ng bakterya para sa ating biofloc. Pangalawa, yung biofloc po ay kailangan po ng ng meron kayo talagang aerator. Nakita nyo naman, yung aerator ko po ay napoproduce lamang ng pagbagsak ng tubig. Yung oxygen natin, dissolved oxygen. Yun na po yung update, i-share ko lang po sa inyo yung update, igagawin kong update dito sa ating fish pan. Ayan po yung nakita nyo isa, gagawin po natin yan na fish pan para sa ating tilapia. Tapos yung isa gagawin din po natin yan para naman siguro baka sa hito kung hindi kami makahanap ng iba pang isda na pwedeng ilagay. Syempre ang gagawin na nating doon design is yung yung naka-slope at saka nasa center na yung kanyang brain. Opo. Makikita nyo naman po yan. Yun lamang po siguro mga boss yung update natin. Kung meron naman po kayong sasuggest, sana po yung mga makapanood na gumagamit ng biofloc, sana wag naman po kayo magalit. Ako naman po yung nag-suggest lang. Siguro naman po alam niyo na rin talaga yun na medyo dagdag expenses po ang biofloc. Pero siguro naman maganda rin naman siguro ang kahinatnan kapag maayos lamang po ang paggamit. May alam sa paggamit. Opo. Oo. Sa ngayon po, sa akin po, susubukan ko po yung yung ganito lang na hindi biofloc kasi hito naman po siya. Kasi mayroon akong nakikita na mga mud pan dito sa amin na wala kahit pero nagsisilakihan naman yung mga hito. Opo. Dito naman para sa akin ang pinagkaiba lang naman to may semento. Pero yung pwede itong semento to pwede lagyan ng putik para pakiramdam nila yun nasa putik. Pwedeng ganon. Opo. Sa mga nakapanood po nito na boss, pwede kung may kasi lalo na sa mga may experience talaga, hindi na lang din po ako ng mga advice kung ano pang nararapat. Opo. Kasi ito ngayon, hindi ko nakikita. Wala nga nagsisulutangan, baka nasa ilalim mo sila. Pero sana naman wag naman po. Kasi sa akin naman, pag may namamatay, alam talagang lulutang at lulutang talaga. Po. Tsaka, yan po guys. Kita nyo? Naubos na rin yung nakalutang. Kaya ibig sabihin, kinakain din nila. Hindi naman ganun kabilis. Pero kinakain din nila. Papakain po tayo ulit. Halos mga 1 inch na rin po yung laki ng nila, ulo nila. So far naman, nakikita ko naman parang maganda naman po yung nila, ng katawan nila. Kasi meron kong pong nakikita ng mga hito na ulo lang ang malaki, pero yung katawan maliliit. Alam naman natin na sa ulo ng hito wala pong masyadong makakain doon dahil walang laman masyado. Ito yung proportion naman po ng ulo at katawan, parang maganda naman po yung proportion. Yan po. Uubusin po natin to. Yan pong ginagawa ko po, hindi ko po sinasabi na gayahin nyo.
yung pagpapakain ng paghahagis ng pagkain na iba't ibang direksyon. Sa mga makakapanood po nito na may experience na, okay po ba? Tanong ko lang po kung okay po ba yung ginagawa ko. Kasi sa akin ginagawa ko to dahil para makakain yung mga maliit na hindi makalapit sa mga malaking hito. Yan po. Ito po ay tate starter. Hindi po ako nagpo-promote ng tate ha. Marami kasi akong napapanood na video ng tate tungkol sa pag-aalaga ng hito. Pero hindi po ako porket nakapanood, yun ang binili ko. Yun lamang po ang available doon sa tindahan na binili ko. Kaya susubukan ko tong tate na to kung talagang siya. Isang buwan po ako magpapakain ng starter. Kasi almost yung isang sako na maliit na sako, hindi ko lang alam kung 25 kilos ang laman yun o 10 kilos ang laman nun. Na yung parang pang juvenile na na page is maganda po yung nila sa isang buwan. Malaki po ang nila, inilaki mula ng fingerlings. Kasi yung fingerlings ang dumating sa akin mga mahigit mga 2 inches lamang yun. Hindi ko lang kung nag 2.5 siguro from end to end ng ulo at saka ng buntot. Nakaya po yung kids na yun ay nakaya po ng medyo malaki po yung para sa akin. Okay na yung improvement nila sa 1 month. Ito pong tate, tingnan natin sa 1 month na pagpapakain natin kung malaki ang ilalaki po. Challenge po ito para sa pakain ito. Okay po. Disclaimer lamang po, hindi po ako nag-introduce ng tate ha. Ang tate ko pong binabanggit ay yung kalaban ni Ipo. Joke. Yung kakampi ni Ipo sa boxing. Si Mr. Tate. Joke po. So far naman, sa to lang, may mga vlogger talaga na nagkasabing maganda raw pakain talaga to. Try natin. Madali naman magsabi na maganda. Iba talaga yung experience talaga na experiencean mo. Okay po. Ibuhos ko na to. Konti na lang. Sana hindi ako mag-overfeed.